So good day sir, my name is Rishomi Villanueva. So continuation lamang po ng report namin sa chapter 5 which is global issue that concern school and society. So first po is government corruption. Means of competition include graft, bribery, embezzlement, backdoor, use, nepotism, and patronage. Corrupt is a major cause of poverty considering how its effect poor more eroding political and economic development. So, sa government corruption po is, ang corruption ay tumutukoy sa maling paggamit ng kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno para sa pansariling pakinabang, kabilang dito ang iba't ibang gawain tulad ng graft, bribery, embezzlements, backdoors, nepotism, and patronage. So, sa graft is, ito yung illegal na pagkuha ng pera mula sa proyekto ng gobyerno. Sa bribery naman po or panunuhol, dito po is pagbibigay o pagtanggap ng sukol para mapunan ng isang tao. Sa embezzlement naman po is, ito po yung pagnakaw ng pondo ng gobyerno. Backdoor deals, dito po is yung lihim na kasunduan para sa pansariling interes. Nepotism naman po, ito po yung pagbibigay ng posisyon sa kamag-anak kahit hindi komplikado. Patronage naman po, dito po is pagbibigay ng pabor o trabaho kapalit ng suporta. So, ang corruption ay isang pangunahing sanhi ng kahirapan dahil ang pera na dapat mapupunta sa serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay mapupunta sa bulsa ng ilang tao dahil dito lalong naghihirap ang mahihirap dahil kulang ang serbisyo ng gobyerno. Humihina ang ekonomiya dahil hindi nagagamit ng tama ang pondo. Nasisira ang demokrasya dahil nawawala ng tiwala ng mamamayan. Pagdulot ng panganib at karahasan dahil sa kawalan ng maayos na pamamahala. So next naman po is malnourishment and hunger. Currently, there are 795 million people who do not have enough to eat. Long-term success to ending world hunger start with ending poverty. So, ang malnutrition at kagutuman po ay nangyayari kapag kulang o hindi sapat ang nutrisyon na nakukuha sa katawan mula sa pagkain. Ang kagutuman naman ay ang kakulangan ng sapat na pagkain araw-araw. Sa kasalukuyan, milyon-milyong tao sa mundo ang hindi nakakakain dahil ng sapat. Ang pangunahing sanhi ng kagutuman ay kahirapan. Kapag walang sapat na kitang isang pamilya, nahihirapan silang bumili ng masustansyang pagkain. Kaya naman, ang pagmatagalang solusyon sa kagutuman ay ang pagwawakas ng kahirapan. Ilan sa mga paraan para matulungan ang mga tao is edukasyon. Nagbibigay ng kaalaman para makahanap ng mas magandang trabaho. Pagsasanay sa trabaho, skill training, tumutulong para magkaroon ng hanap buhay. Pagtuturo ng pagluluto at paghahalaman. Para matutong maghanda ng masustansyang pagkain, ay magtanim ng sariling pagkain. Upang sa ganon, is maibsan yung mga kagutuman at meron tayong makain. So, sa pamamagitan nito is magkakaroon sila ng kakayahan. Kumita ng sapat na pera, bumili ng pagkain at magtanim at magluto na para makatipid. So, ang malnutrition at kagutuman ay malaking problema na dulot ng kahirapan. Ngunit sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay at pagtuturo ng praktikal na kasanayan, maaaring matulungan ang mga tao na magkaroon ng sapat na pagkain at maayos na buhay. Next naman po is substance abuse or pag-aabuso sa droga. Ang substance abuse ay ang maling paggamit o labis na paggamit ng psychoactive substances tulad ng alak at illegal na droga. Nakakaapekto ito sa isip at sa katawan. Ayon sa World Health Organization, milyong-milyong tao sa buong mundo ang gumagamit ng droga at marami sa kanila ang naapektuhan ang kalusugan at pamumuhay. Ang pag-aabuso sa droga ay isang malubhang suliranin sa lipunan. Dahil dito,
Nakakasira ito ng kalusugan, pisikal at mental. Nagdudulot ng pagkawala ng kontrol sa sarili, maaaring humantong sa krimen at karahasan. Nasisira ang pamilya at kinabukasan ng isang tao. Hindi lamang mahihirap ang naaapektuhan nito, parehong mayaman at mahirap ay maaaring maging biktima. Ngunit, mas vulnerable ang mga nasa mahihirap at marginalized na komunidad dahil sa kakulangan sa edukasyon at oportunidad. Sa Philippines, isa ito sa mga seryosong problema na kinakaharap ng lipunan, lalo na sa mga kabataan.